Ang pananampalataya. Ikaw ay sumasampalataya na ang Diyos ay iisa. Mabuti ang iyong ginagawa, ang mga demonyo man ay nagsisisampalataya, at nagsisipanginig. Datapwat ibig mo bagang maalaman, o taong walang kabuluhan, na ang pananampalataya na walang mga gawa ay baog. At sila'y dumating sa dakong sa kanya'y sinabi ng Diyos. At nagtayo si Abraham doon ng isang dambana, at inayos ang kahoy, at tinalian si Isaac na kanyang anak at inilagay sa ibabaw ng dambana, sa ibabaw ng kahoy. At iniunat ni Abraham ang kanyang kamay at hinawakan ang sandang upang patayin ang kanyang anak. Sa pananampalataya, nang subukan si Abraham, ay inihandog si Isaac. Oo, siyang tumanggap na may galit ng mga pangako ay siyang naghandog sa kanyang bagtong na anak. Sila'y nagsisagot at sa kanya'y sinabi, si Abraham ang aming ama. Sa kanila'y sinabi ni Jesus, kung kayo'y mga anak ni Abraham, ay gagawin ninyo ang mga gawa ni Abraham. At sumampalataya siya sa Panginoon. At ito'y ibinilang na katwiran sa kanya. Di mo ba pinalayas, o aming Diyos, ang mga nananahan sa lupaing ito sa harap ng iyong bayang Israel, at iyong ibinigay sa binhi ni Abraham na iyong kaibigan magpakailanman? Nakikita ninyo na sa pamamagitan ng mga gawa, huwag inaaring ganap ang tao, at hindi sa pamamagitan ng pananampalataya lamang. Hindi niya itinatanggi na pananampalataya ang daan ng kaligtasan, ayon sa sulat ni Pablo, kundi ipinapakita niya na ang pananampalatayang walang gawa ay patay at walang saysay. Ang gawa ay ebidensya ng tunay na pananampalataya, at dito nagiging sakdal o buo ang pananampalataya.